Good morning guys. Kasabang lusong visit din ako sa aking mga followers, sa aking subscriber, dito sa aking channel, sa aking YouTube channel. Kasabang TV, nandito naman ako sa isa ka parte ng lagayan ko ng manok sa umaga nito ngayon. Nagbigay naman ako kunting tips, kunting kaalaman sa pag-alaga ko ng manok na isi-share ko sa inyo para mayroon kayong pulot, makukuha sa akin. Kahit kunti man lang kaalaman, ang dagdag sa kaalaman nito, alagain natin ng manok. Huwag ko nang patagalin kasi mo ipakilala ko muna sa inyo. Ito siya ang hawak kong na manok ngayon. Ito siya ang white chocolate din ito. Linyada din ito ng white boxer. Ano na ito? Dito pala sa pag alaga ng manok, totoo talaga ang madalas marinig natin sa mag-alagag manok na di basta tayo makakuha ng mga quality na linyada sa kamanok kung hindi namuhunan tayo dahil may kamahalan talaga. Kasi sa totoo yan, doon talaga tayo kumukuha sa mga king breeders na lumalaban sa may event sa malakihan verdict na linyada rin ang ginagamit nagpanalo. Kuha nga ako kay Baldado dati. Yan ang pinapalahi ko. May kamahalan talaga kung bibili tayo ng pang materialis. Ngayon kung mapunta na daw dito sa atin ng mga doctor big time, kung mag-out magbinta daw tayo, bibilhin lang sa pinakamababang presyo. Ang masabi ko dyan sa inyong mga baguhan pa lang, nagkadipindi din yan sa bumibili sa atin. Kasi ilan-ilan naman tao talaga pero karamihan talaga sa panahon ngayon nakakaintindi na kung paano natin din ginagastusan ang manok natin pag paris-paris pa lang sa bakal lalaki. Pag mangitlog yan, pina-incubate natin, binayaran na nga natin ang mga itlog sa incubator. Ito magastos na yan, tapos ilawan pa natin kung pisa yan, magkaroon mga sisyo, pina-incubate natin, ginagastusan natin vitamins, saka iniilawan, kurente, gastos pa rin yan. Pero sa sarili ko na obserbasyon para sa akin, sarili kong opinion, ang mga kumukuha na magmanok sa akin kung mag-out magbinta ko, hindi naman ganun kabarat, kaya naibigay ko ang aking mga manok sa kanila nakapagbinta din talaga. Kasundo ko naman sila sa presyohan kasi kung ang manok ko quality, guwapo, tapos bibilhin man lang ng presyong pang budget meal o kaya pang tagulugin na presyo at manok pang palingki man lang, hindi na talaga po pwede sa akin yan. Totoo, ako na lang mismo ang maglaban sa manok ko dahil totoo naman ako magsasabong na librid ako manok, mga pinili ko ito mga panglaban ko talaga, mga personal ko itong pang-info sa mga kabenta. At nagbinta lang ako kapag magkasundo sa presyo at saka sobra-sobra marami na ang aking mga manok. Yan, totoo, katotohanan yan. Kasi, excuse me, para sa inyo, bigyan ka lang na mag-alagag manok, hindi basta-basta ito magastos. Kailangan talaga mayroon tayong paghugutan nito, pagkukunan ng pang-budget, pang-maintenance, pang-araw-araw, pira ang kinakaito araw-araw. Kailangan talaga, kahit saan kayo magtanong sa mga big time, sa mga mayaman na breeders, mga malaking breeders, nag-out, nagbinta na talaga sila para nga mabawas-bawasan ang ginagastos nila. May maibalik man sa kanila. Bukod sa ilalaban nilang nanalo sila, nagbinta dahil pinadami ang manok talaga nila. Di mo pwede nga padaming ka lang naman. Tapos asahan mo lang na panglaban, hindi mo lang mailaban lahat yan. May manok kang marami, halimbawa 100 piraso, 50 piraso, hindi mo naman mailaban agad yan sabay-sabay. Kaya importante dito kapag manok natin para sa mabaguhan pa lang, kahit ano kagwapo, kahit ano ka-quality yan, kahit ano kagaling, mahusay bumatog palo, kapag bigyan man tayo ng presyo ding mahusay din, maayos na presyohan din, na karapat dapat din na halaga sa gwapo natin ng manok ang presyo ng i-offer sa atin, ibibinta din natin yan. Kasi marami naman tayong manok dito na pagpilian din na gamitin natin panglaban. Yan ang totoo diyan, kasi ginagawa ngayon ito ng mga manok, ginawang business yan dito. Di po pwede nga nagbibinta tayo, hindi rin tayo nagbibinta. Kailangan nagbibinta tayo, naglaban tayo, nagbibinta din. Kasi laging tayo, asahan lang natin
laban na laban lang. Hindi naman lahat manok talaga ka. Araw-araw tayo nanalo ang bawat isang manok natin nilaban. Mayroon mang natatalo din. Kaya ang pinakamahalaga, ginagawa mismo, kahit sa malaking bilis, ginagawa ko mismo yan, kasi yung mabaguhan pala, obligado din tayo mag-out, magbinta. Parang doon na din tayo kumukuha. Kapag binta tayo, bibili na tayo ng mga vitamins, sako-sako mapagkain. Para konti ang ating bulsa nga di naman tayo puro pugot, kung hindi pag makapagbinta tayo ang pinagbintahan natin ng ating mga alagang yan ang ibili nating pagkain din sa mga kasamahan nilang ating mga manok. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan ngayon sa mga matutunan dahil dito sa pag-alagang manok hindi basta-basta pinakain ko araw-araw. Kaya kung magsimula ka pa lang, kung baguhan ka pa lang mag-alagang manok, lagi kong ipaalala sa inyo sa inyong mga baguhan ito para sa inyong mga baguhan pa ito ha. Napiliin nyo ang magandang linyada, importante lamang sa panalo kaysa talo para nga hindi kayo lugi. Kung mag-out magbinta kayo, mabibili agad ang mga manok nyo. Pagkatapos kung ilaro-ilaban nyo, di kayo puro talo, lamang kayo sa panalo kaysa talo. Kunti lang ang matatalo, sabihin ko sa inyo, di man lahat manalo, ilan-ilan lang ang matatalo, marami ang panalo. Kaya hindi kayo lugi tulad ko. Kasi ang ginagawa ko, ang paglaban ko sa mga manok ko, pinipili ko, kinukondisyon, handa ko muna. Hindi basta-basta makamit natin ang labang sa panalo sa talo kung hindi natin paghandaan, pinagtrabahoan muna yan bago natin makamit yan. Bye-bye.